Ate Amara, nandyan ka pala. Lilian, siguro masayang-masaya ka ngayon, ano? Dahil nagtagumpay ka sa plano mong masipingan si Ferdinand kagabi. Ano? Ano sabi mo? Nakita kita sa kama niya. Pinasok mo yung kwarto namin? Wow! Kwarto namin? Napakabilis namang magbago ng sleeping arrangements niyo ng kapatid ko. Talagang inaangkin mo na ba ang kapatid ko ngayon, ha? Dahil asawa ko siya. Teka nga muna. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Bakit parang kerida ako ni Ferdinand? Dahil yan ang tingin ko sa'yo. At sino ka naman? Asawa niya? Alam mo, Lilian, i-disinfect mo yung pag-iisip mo dahil ubod na siya ng dumi. Isa pa, nag-aalala lamang ako para kay Ferdinand. Ayoko na binipilog lamang ang utak niya ng isang mentally disabled tulad mo. Basta, Mara, huwag ka na mag-alala. Tigil-tigilan mo na kami mag-asawa. Dahil sa totoo lang, napipikon na ako sa'yo. Pikon na ako sa'yo. Oh, ba't nang kasi mangot ka? Nagtalo na naman ba kayo ni Mylene? Hindi ni Mylene. Kundi ng kapatid mo. Ha? Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Pumasok siya dito sa kwarto natin at nakita niya tayo magkatabi matulog. Ikaw naman. Baka naman hindi niya sinasadya yun. Kahit na. Hindi siya dapat dito pumapasok ng basta-basta na lang. Tsaka bakit ganun siya magsalita? Para bang pag-aari ka niya na bawal mahawakan ng ibang tao. Tsaka parang isang malaking kasalanan na magkasama tayo sa kwarto. Ano ba ibig mo sabihin? Seryoso ko, Ferdinand. Iba yung kilos ng Ate Amara mo. Hindi siya parang basta-basta lang concerned sa'yo.